Meron bang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera? Meron o wala? So mga kapatid, there are many things that money cannot buy. Now, the message this morning is what money cannot buy. And subtitled, Wisdom to Rightly Use Wealth. Paano ba yung katalinuhan na ibibigay sa atin ng Panginoon para yung ating kayamanan, yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin na kayamanan ay magamit natin ng tama. Okay? So, again, let me read the introduction. The problem that everybody has. Ang sabi doon sa verse 1 Hear this, all you peoples. Listen, all who live in this world. So, ibig sabihin, itong chapter na ito, chapter 49 ng Aklat ng Mga Awit, ay para sa lahat. Dahil sabi dito, all who live in this world. Bakit? Kasi lahat tayo may problema sa pera. The rich are controlled by money, the poor are consumed by the desire for money, the successful trust in money, the struggling envy those who have money. Some people worship money, others are discouraged by not having enough. The question is not how much money do you have. The question is, who owns your money? Sino ba talaga ang may-ari ng kayamanan o kapirahan na meron tayo? And what are you doing with what God has entrusted to you? Yung kayamanan na meron tayo o yung pera na meron tayo, mga kapatid, tandaan natin na hindi tayo ang may-ari niyan. We are not owners of our money. Again, we are not owners of our money. If we are not owners, then what are we in relation to with respect to our money? Managers. We are just managers. Magkaiba yung owner sa manager, di ba? Pagka may isang factory, isang kumpanya, iba yung may-ari doon sa manager. Kapag yung manager, hindi maganda yung patakbo, kinikick out. Pero hindi pwedeng makick out yung may-ari. Siya ang may-ari nun eh. Di nagsara yung kumpanya kung siya makikick out. So, mga kapatid, based on that, magkakaroon tayo ng kakaibang perspective when it comes to money. Kapag alam natin na yung pera pala na meron tayo, hindi pala ito pag-aari natin. Ito pala pinagkatiwala lang sa atin. Naunawaan. Okay? Now, so there are three major lessons that God wants us to learn this morning. Una, finding wisdom to manage wealth. Kailangan natin ng katalinuhan. Ang sabi doon sa verse 3, no? Because wealth is a matter of wisdom, my mouth will speak words of wisdom. The utterance from my heart will give understanding. So, ibig sabihin, yung salmista na gumawa nitong Psalm 49, ang sabi niya, makinig kayong lahat. Noong una, sabi doon sa verse 1, lahat ng tao sa buong mundo, para sa inyo ito. Makinig kayo dahil bibigyan ko kayo ng katalinuhan. I'll give you wisdom and I will speak from wisdom so that you can have understanding regarding your money. Okay? So yung wisdom dito sa Hebrew, kasi the Old Testament was written in Hebrew. Ang New Testament written in Greek. So, wisdom, Hebrew is hokmah. Hokmah means biblical wisdom is not merely intelligence. It is the ability to live correctly according to God's truth. So, ibig sabihin, magkaiba yung knowledge sa wisdom. Yung knowledge, kung titingnan mo ang definition niyan, knowledge is accumulation of information. Ibig sabihin, magbasa ka ng libro, magbasa ka ng mga encyclopedia, so marami kang matututunan. But what is wisdom? Wisdom is the ability to live correctly or to apply correctly the knowledge that God has given to you. Okay, now, financial wisdom is not simply knowing how to make money. Mahalaga po yan, mga kapatid, na yung financial wisdom. Hindi lang ito yung paano ba magkapera. Kung hindi, it is knowing how to use money according to God's purposes. Paano mo gagamitin yung pera mo
sang-ayon sa purpose ng Diyos, sa layunin ng Diyos. Someone can know how to multiply money but doesn't know how to multiply God's ministry. Ito yung malungkot. Yung iba ang gagaling sa business. Ang gagaling magpa-unlad ng kanilang mga pera. Ang gagaling sa trabaho, mga top employee of the month, yung mga ganon. And then yung mga businesses talagang hindi magkanda o gaga sa kanilang mga business. Pero ang tanong, ginagamit ba nila yung kanilang talino para naman sa gawain ng Panginoon? Para yung church, yung kingdom of God ay may advance? So someone can be financially successful and yet spiritually foolish. Pwedeng financially successful ang isang tao, mayaman, multimillionaire, pero foolish or fool, hangal sa harapan ng Diyos. So hindi ba na-preach ko na to, the parable of the rich fool. So basahin nga natin yung English. Then he gave an illustration. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. In fact, his barns were full to overflowing. He couldn't get everything in. He thought about his problem and finally exclaimed, I know I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough. And I'll sit back and say to myself, friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Wine, women, and song for you. But God said to him, fool, tonight you die. Then who will get it all? Yes, every man is a fool who gets rich on earth, but not in heaven. So, familiar tayo sa kwentong ito, pero para dun sa iba na hindi gaanong pamilyar sa kwentong ito ay parabola na sinabi ng Panginoon para turuan yung magkapatid na lumapit sa Kanya na hatiin yung mana. Pero imbis na sabihin ng Panginoon, o sige, hatiin ko yung mana, magkano ba ang mana nyo? Ang sinabi ng Panginoon, isang parabola, the parable of the rich fool. Na yung daw sa, according sa parabola, meron isang lalaki na yung kanyang, ari-arian, yung kanyang ani ay sumobra-sobra, talagang nag-multiply. Sabihin natin na 100 times nag-multiply. Bakit? Kasi yung kanyang kamalig, no? Alam niyo yung kamalig? Yung barn. Yung kanyang kamalig, hindi nakasya doon yung ani. Kaya sabi niya, ang gagawin ko, babasagin ko, wawasakin ko tong kamalig ko, papatayo ko ng mas malaki. Dahil sobra-sobra nga yung kayamanan niya eh. At ang sabi niya, at hanggang dito, sabihin ko, sarili ko, mayaman ka na. Sa maraming taon na darating sa buhay mo, mayaman ka na, kaya mag-relax ka na lang. Ang sabi dito, mambabae ka na lang, uminom ka ng alak at magsaya ka. Yun ang sabi ng lalaki, sarili niya, ganun ang gagawin ko. Pero ito mismo, according to parable, ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya, hangal! Hindi mo ba alam ngayong gabi ito, mamamatay ka na? Kanino may iiwan yung kayamanan na yan? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, totoo, na hangal ang isang mayaman dito sa lupa, mayaman sa maraming bagay, pero hindi mayaman sa mga bagay patungkol sa Diyos. So, kaya maraming rich fool sa panahon natin ngayon eh. Tama ba? Marami kasi mayayaman, magagaling, mahuhusay, pero walang alam sa Bible. Hindi sumusunod sa Diyos. Kaya eto hindi bali nang hindi tayo mayaman dito sa lupa. Mayaman ka naman sa langit. Kasi yung buhay natin sa lupa, pansamantala lang yan. Ang totoong buhay natin, naghihintay sa langit forever and ever and ever. Now, the limitations of money. Money can buy a house but not a home. Medicine but not health. A bed but not sleep. Entertainment but not joy. Insurance but not immortality. A funeral but not resurrection. You can have money in the bank, but you cannot buy one more day of life. Kagaya nangyari dito kay Voltaire. Si Voltaire, a famous writer in France, more than 100 years ago. Famous and rich French writer. Nung namatay siya, bago siya mamatay, ang sabi niya sa doktor niya, Doktor, ibibigay ko sa iyo kalahati ng kayamanan ko. Dagdagan mo lang ng 6 na buwan ang buhay ko.
Ang sabi ng doktor, wala na po akong magagawa. Malapit na po talaga kayo. Oras na lang kayo hinihintay ninyo. Kaya sumigaw itong si Voltaire, I am abandoned by God and men. Kasi itong si Voltaire, atheist, grabe yung mga pinagsasabi niya. Ang sabi niya, within 100 years after my time, Christianity and the Bible will vanish, surviving only as an antiquarian curiosity seeker relic. So sabi niya, Christianity will be wiped out 100 years after I die. Yun ang sinabi ni Voltaire. At ang sabi pa niya, Voltaire wrote or stated that within a century, the Bible would be obsolete and found only in museum. Ang sabi pa niya, he also said, it took 12 men to build Christianity, but he would single-handedly destroy it. Pero ano nangyari? Nung namatay si Voltaire, yung kanyang mansion, ginamit ng Geneva Bible Society para mag-store at mag-print ng Bibles. Very ironical. Binili ng Geneva Bible Society yung kanyang napakalaking mansion at ginawang storage at printing press ng Bible. Napakayaman ni Voltaire. Meron siyang 6 to 7 million francs or equivalent sa 50 to 60 million dollars today. Pero saan napunta yung kanyang kayamanan? Hindi siya naisalba ng kanyang kayamanan. Now, second major lesson, wealth can create false security. Now, Psalm 49, 6 and 13, those who trust in their wealth and boast of their great riches, this is the fate of those who trust in themselves and of their followers who approve their saying. So, yung trust, ibig sabihin, kanino ba tayo nagtitiwala? Ang sabi dito, those who trust in their wealth. Yung iba naman, those who trust in themselves. Yung nagtitiwala sa sarili nila. At yung mga naniniwala sa kanila. So, where do you put your trust? Saan ba nakalagay yung ating tiwala? Sa Diyos? Sa pera? O sa sarili natin? Money can leave you anytime, but God will never leave you nor forsake you. Saan nakalagay yung verse na yon? Hebrews 13:5. Basahin nga natin, Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So, ang sabi ng Panginoon, alisin nyo sa sarili ninyo yung pagmamahal sa pera. Mga kapatid, money is not the problem. It is the love of money that is the problem. Kaya sabi dito, keep your lives free from the love of money. Hindi sinabing, keep your lives free from money, ha? Love of money, pag-ibig sa salapi. Paano mo nalaman kung ikaw umiibig ka sa salapi? Kapag kayong pera ang nagpapatakbo sa buhay mo, kapag ka puro pera, kung ang iniisip mo lang, paano kikita ng pera, saan ako susunod na gigimik, ano ang susunod ko, ganyan, paano ko mapapalago yung pera ko, wala ka nang inisip kung hindi paano palagayin yung pera, hindi ka nga nagbabasa ng Bible eh. So mga kapatid, keep your lives free from the love of money. So ang sabi doon sa 1 Timothy 6:10, basahin nga natin, 1, 2, 3. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. So tingnan niyo, ang sabi dito, no, the love of money, ang sabi sa unang Timoteo sa Isjis, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang nakakalungkot dito, no, maraming mga Kristiyano din. Ang sabi diyan, some people eager for money. Kumbaga, gusto talagang walang inisip kundi pera. Ang sabi diyan, napahamak. They have wandered from the faith. Naligaw. Nag-backslide dahil sa pera. At hindi lang yon. Ang sabi doon, sila ay pinarusahan ng maraming sakit sa dibdib. Pierced themselves with many griefs. Nakakalungkot, di ba? Maraming mayayaman pero ang daming problema. Maraming mayayaman pero wasak ang pamilya.
Naintindihan natin? Yung pera, talagang, aakiting ka niyan eh. Yung mga priorities mo, masisira. Now, next major point, failure of riches to give true satisfaction in life. Ang sabi doon sa verses 7 to 10, basahin nga natin, no man can redeem the life of another or give to God a ransom for him. The ransom for a life is costly. No payment is ever enough that he should live on forever and not see decay. For all can see that wise men die. The foolish and the senseless alike perish and leave their wealth to others. So, tingnan niyo no, based on verses 7 to 10, merong tatlong bagay dito that money cannot buy. 3R. Ano yung 3R na yon? Una, redeem. No one can redeem his soul with money. Ang sabi doon sa verse 8, the ransom for life is costly, no payment is ever enough. Ibig sabihin, yung bayad sa ating buhay ay napakamahal. Hindi mo kayang bayaran yung buhay mo. Ang sabi ng Bible, so hindi mo kayang iligtas, isalba yung buhay mo para mabuhay ka ng habang panahon. Pangalawa, rich. No one can reach immortality with this money. Hindi ko kayang bayaran yung buhay na walang hanggan or isang buhay na hindi namamatay. Hindi kayang bayaran yan. Maraming mga tao naghahanap ng fountain of life. Hanggang ngayon, hindi pa nila makita yung fountain of life. Yung iba, gumagawa ng paraan para talagang mabuhay ng napakahaba. Pero hanggang ngayon, wala pang nadidiscover yung mga scientists paano mabuhay ng more than 200 years or hindi mamatay. Pangatlo, retain. No one can retain his money forever. Walang pwedeng magsabi na, itong kayamanan ko na to, akin ito, na ito, dadaling ko to sa next life. Hindi. Dahil iiwanan mo yung kayamanan mo. Ang tanong, kanino mo iiwan yung kayamanan mo? So, what money cannot buy? Redemption, immortality, and yung retention ng pera. Pangatlo, faith that will endure to the end. Ito maganda. Ang sabi doon sa Psalm 49 verse 15, basahin nga natin lahat. But God will redeem my life from the grave. He will surely take me to Himself. So, yung words dyan na, but God, subalit ang Diyos ay ililigtas ako, tutubusin ako sa buhay na ito mula sa kamatayan. Dadalhin niya ako sa Kanya. Anong ibig sabihin nito? Yung salmista, yung gumawa ng Psalm 49, ang sinasabi niya, kung ako ay mananatili sa Panginoon, kung ako ay magtitiwala sa Panginoon, ililigtas niya ako mula sa impyerno. Dadalhin niya ako sa kanyang kinalalagyan sa langit. But God, okay? Now, the two most important words in Psalm 49 verse 15, but God. The rich man has money. The wealthy man has possessions. But God is greater than money. But God gives eternal life. But God can redeem. But God can conquer death. But God can guarantee eternity. Naintindihan ninyo? Maraming tao mayaman. Maraming tao, maraming ari-arian, pero hindi niya kayang bayaran yung kanyang buhay na hindi mapunta sa impyerno. Because no one can pay for eternity. It is only by grace that we can go to heaven when we put our faith in the Lord Jesus Christ. Only God can give us immortality in heaven. Only God can give us eternity in heaven. In life application, the word give. Una, basahin nga natin, give God the first and best.
Because when you give for the glory of God, His favors will overflow in your life. Totoo to. Ito mga kapatid, kapag ka ikaw binigay mo yung best mo sa Panginoon, kapag ka ikaw binigay mo yung talagang prioritize mo si Lord sa iyong pagbibigay sa Panginoon, you will get the favors of the Lord to overflow in your life. So, give God the best first and best, and the blessing of the Lord will overflow in your life. Ramdam na ramdam ko ito mga kapatid. Pangalawa, invest in eternal things. When you give, you're investing in something that lasts beyond your lifetime. And you are earning true riches in heaven. Kapag ka nagbibigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, alam niyo ba, ano yan? Iniipon ni Lord sa langit yan. Dahil ang sabi sa Matthew 6:19 and 20, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira. So paano yon? Kapag ka ikaw, nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, nagbibigay ka sa mga misyonary, nagbibigay ka sa pastor, nagbibigay ka sa mga to advance the kingdom of God. So, ginagamit ng Panginoon yan. Natutuwa ang Panginoon. Kasi yung binigay mo, hindi mo alam na ang dami na palang narating yan. Magugulat ka na lang pagdating mo sa langit, maraming magpapasalamat sa iyo dahil yung ibinigay mo sa Panginoon, nakatulong sa kanila. Lahat yan nakarecord sa langit, mga kapatid. Pangatlo, value your soul more than money. Because money is temporal, soul is eternal. Ang pera nawawala, pero yung ating kaluluwa, panghabang panahon yan. So kaya, pahalagahan natin yung ating kaluluwa kesa sa ating pera. Paano yon? Feed your soul. Pakainin mo yung kaluluwa mo. Read the Bible every day. Study the Bible. Memorize the promises of God. Para pag nanalangin ka, marami kang mga pangako ng Diyos na pwede mong panghawakan. Naunawaan natin. Kaya yung iba walang ganang manalangin. I can see that many of you here, wala kayong ganang manalangin. Bakit? Marami sa inyo wala kayong alam sa Bible. Because you do not read the Bible. Magbasa po kayo ng Bible. Alam nyo kung kayo palabasa kayo ng Bible, magiging prayerful kayo. Totoo yan, ha? If you are a true reader of the Bible, if you are a student of the Bible, magiging prayerful ka. Kasi makikita mo yung mga ginawa ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, at makikita mo na lang na para yung prayer hindi lang yung alas 6 ng umaga o alas 6 ng gabi. Any time of the day, mararamdaman mo yung puso mo na nanalangin. Okay? And then lastly, eternal life can only be found in the redemption of Jesus Christ. Ang buhay na walang hanggan, tandaan niyo po ito mga kapatid, ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan lang natin sa pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin sa krus ng Kalbaryo. If we will put our faith in the Lord Jesus Christ, making Him the Lord, God, and Savior of our lives, then the redemption of the Lord Jesus Christ, mapapasa atin, mararanasan natin yan, yung redemption ng Panginoong Hesus na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya yung ating mga kasalanan na dapat tayo ang napako doon sa krus. Pero tinubos niya yung ating mga kasalanan, siya yung napako sa krus, imbis na tayo, na kung tayo mananampalataya kay Kristo, na kaya siya napako sa krus para sa ating kaligtasan, tayo ay maliligtas sa impyerno at magiging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. And when we die, we will go to heaven. So, mga kapatid, there is the tragedy of unfaithful giving. Kung sa kabuuan po ng Psalm 49, na nakakalungkot. Kasi maraming Kristiyano sinasabi, Pastor, I don't have enough to give. Ang dami ko kasing mga bayarin. Ang dami kong ganito, ang dami kong gastusin, kaya wala na talaga ako maibigay sa Panginoon. I don't have enough. Pero ang totoo niyan, yung iba, I don't have enough priority for God in my life. Bakit? Kasi maraming tao, they have the money for food, shopping, gadgets, vacation, entertainment, hobbies, restaurant, subscription, personal wants. Ang dami. Pamilti-milti pa eh. Are you the owner or the manager of your money?
Yung perspective. Kasi if your perspective, you are the owner of your money, talagang mangunguripot ka kay Lord. Pero kapag yung perspective na ikaw ay manager ka lang nung pera na pinagkatiwala ni Lord, hindi ka mangunguripot. Kasi pera ni Lord yan. Pinagkatiwala lang sa iyo. The problem is not what you have in your wallet. The problem is what you have in your heart. Alam niyo yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Hindi ito, actually, this is not an issue for money. It is an issue of the heart. Ano ba nasa puso mo? Si William Colgate, ito maganda, paborito ko ito eh. Di ba, sa panahon natin ngayon, di ba, anong number 1 toothpaste? Colgate. Di ba yung mga bata, sabihin sa tindahan, pabili nga po ng ng Colgate, yung close up. So, yung toothpaste, naging synonymous na sa Colgate. Pero si William Colgate, more than 100 years ago, mahirap lang siya. Sabi ng tatay niya, at the age of 16, si William, hindi na kita kayang buhayin mo na yung sarili mo. Kaya si William, pumunta ng ibang lugar, dito sa New York yata, at nakita niya isang boat captain. Ang sabi ng boat captain sa kanya, give your heart to Christ and give Him the first part of every dollar you earn. So, yun yung advice ng old boat captain. Then he started small, he gave 10% of his first dollar to the Lord. And then he was faithful. Bless siya ni Lord. Ang nangyari, he increased his giving as God prospered him. Una 10%, naging 20%, naging 50%, naging 70%. And he became very successful. He gave up 90% to the Lord of his income. 10% na lang natira sa kanya. Pero after 200 years, Colgate, nandiyan pa rin ang Colgate. The number 1 toothpaste in the world is still Colgate. Naintindihan natin. So, ganun pinayaman ng Diyos si William Colgate. Ang tawag dyan, reverse tithing. Grabe, 90% binigay niya kay Lord yung income niya. 10% na lang natira sa kanya. Totoo to ha, i-google ninyo. Fact check, no? At makikita niyo, totoo to. From poverty to prosperity through generous giving. Ito naman, si J.C. Penney. Sino sa inyo nakarating na sa US? Sa panaginip lang, yung iba, no? Sa TV lang, hanggang TV lang. Pero alam niyo sa US, isa sa mga sikat na department stores, kung tayo, SM, yung J.C. Penney. Alam to si J.C. Penney, yung kanyang favorite verse, yung golden rule. Yung sa Matthew 7:12, do unto others as you would have them do unto you. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa iyo. Matthew chapter 7 verse 12. Kaya yung J.C. Penney, nung una daw na mga taon, una mga dekada na ito'y naitayo 125 years ago, ang pangalan niyan, Golden Rule Store. Hindi J.C. Penney, Golden Rule Store. Kasi ang pamamalakad ni J.C. Penney based on Matthew 7 verse 12. So itong si J.C. Penney, nagbibigay din siya sa Panginoon. Pareho din ni William Colgate hanggang sa umabot sa 90% yung kanyang ibibigay sa gawain ng Panginoon sa church and mission, Christian education, sa charity. Marami siyang mga philanthropic acts na ginawa. 90% nung kinikita niya doon sa kanyang kumpanya, yung personal na sweldo niya, ibinibigay niya sa gawain ng Panginoon, 10% lang ang natira. That's why, after 125 years, J.C. Penney is still one of the best department stores in the U.S. and in Puerto Rico. 600 plus stores. At tiningnan ko, magkano yung revenue ng J.C. Penney? 6 billion. Average, 2025, 6 billion ang kanyang average na revenue or kinita. So, mga kapatid, in conclusion, okay, ang sabi sa unang Pedro 1, 18 hanggang 19, basahin nga natin, 1 Peter 1, 18 to 19. Alam ninyong
tinubos kayo mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. At ang pinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, tulad sa korderong walang dungis at kapintasan. So, dito sa binasa natin, dito sa Awit 49, ang sabi doon, hindi nyo kayang tubusin ang buhay ninyo sa pamamagitan ng pera. Yun ang sabi dito ng salmista. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, tinubos kayo ng Panginoon mula sa walang kwentang buhay na ito. Walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Tinubos kayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Alam niyo, ang ganda nitong verse na to. Bakit? Kasi ang sabi dito, tinubos tayo ng Panginoon sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana natin sa ating mga ninuno. Maraming tao nabubuhay sa walang kabuluhan. Inalis tayo ng Panginoon doon. Nilagyan niya ng kabuluhan ang mga buhay natin nung tayo ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Tama ba? Nagkaroon ng kulay ang buhay natin. Nagkaroon ng meaning ang buhay natin. Nagkaroon tayo ng purpose sa buhay. Nung nakilala natin ang Panginoon. Tama ba? Kapag ka isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng kulay, magkakaroon ng meaning, magkakaroon ng purpose, ng layunin ang buhay mo. Hindi yung pagising mo sa umaga, ano kayang gagawin ko ngayon? Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero kung eto, kapag ka ikaw nasa Panginoon, pagising mo sa umaga, alam mo kung anong gagawin mo. May layunin ka, may purpose ka na galing sa Panginoon. Tama ba? Dahil sabi ito, tinubos tayo ng Panginoon. Hindi ng pilak o ginto na nasisira. Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. Nung namatay si Kristo sa krus, tinubos niya ang ating mga kasalanan upang hindi tayo mapunta sa impyerno, tayo ay mapunta sa langit. At habang nandito tayo sa lupa, tayo ay nabubuhay para isulong ang kaharian ng Panginoon. Habang nandito tayo sa lupa, Matthew 6:19, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit na hindi nasisira. Para pagpunta natin sa langit, multimillionaires tayo. Ang sabi sa wikang English, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Mga kapatid, isuko nyo ang buhay nyo sa Panginoong Hesukristo. Kilalanin mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay. At ang sabi ng Panginoon, mararanasan mo ang buhay na may kabuluhan. You will be given wisdom paano hawakan ang perang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Mga kapatid, pwedeng maging kagaya ka ni J.C. Penney. Pwedeng maging kagaya ka ni William Colgate. Mga kapatid, hindi kasalanan ang maging mayaman. Ang kasalanan, kapag yung kayamanan ang nagpaikot sa buhay mo at wala ka ng panahon para isulong ang kaharian ng Panginoon. Naunawaan natin? Kapag wala ka ng panahon na maglingkod sa Diyos, dahil sa kayamanan, dahil sa trabaho mo, dahil sa business mo, diyan ka na nagkakasala sa Panginoon. At ang tawag ng Panginoon sa iyo, hangal. Ang nais ng Panginoon, gamitin natin yung kanyang kayamanan, wisdom, ng may katalinuhan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa mensaheng pinagkaloob niyo po. I pray, O God, na bigyan niyo po kami ng katalinuhan para hawakan, pamahalaan, yung kayamanan na pinagkatiwala niyo po sa amin. Payamanin niyo po kami, Panginoon.
At nangangako po kami na hindi kami magiging alipin ng kayamanan. Kung hindi gagamitin namin ang kayamanang pinagkatiwala niyo sa amin upang isulong ang inyong kaharian at pagpalain ang simbahang ito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Amen. Praise God.